Sige ka lang, ngak dyan na nga, ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Pero what can I do? I am just doing my job. Siguro kung meron akong hidden agenda na pabagsakin ang rehimeng Marcos, na gusto kong pabagsakin through this hearing, ayan, ibang usapan yan. But my God, that is not my agenda. Hindi po yan kasama sa agenda ko. Ang akin dito ay katotohanan patungkol sa PDEA leaks para mahinto natin yung mga leakage na yan. Wala pa akong agenda na maggiba ng tao. As I have said, I am rightist. I am a rightist. I want to maintain the present dispensation. Hindi pa ako kagaya ng Trillanes na destabilizer. Puro distab lang ang iniisip. Sino pa iniintay natin mga witnesses? Si Atty. Paquito Ochoa, yung management ng Rockwell, ano yung kondo na yan, pangalan? Rizal Towers. Well, kunin natin yung confirmation nila. Pero inamin naman din ni Maricel Soriano na sa kanya yung unit na yon. At that time, 2012, sa kanya yon. So, confirm yung 46 Dasi, sa kanya talaga, siya ang occupant na yan ng tower na yan. Pero bininta na daw niya. Forgive me, patingin nyo, hindi ko masyadong nadidikdik si Maricel Soriano, ha? Kasi nakikita ko kasing beritin siya, nanginginig siya ng pagdating niya. Pag mamaya, kung diniinan ko rin masyado yung questioning, hinimatay doon sa hearing natin, what will that make of me? Sabihin na, ruthless chairman yan. Walang pakiramdam sa tao na kinatatanong niya. Kaya ako, nagiging gentle ako sa kanya. What is important is sinamin niya na kanya yung unit at siya ang occupant ng condo unit doon sa Rockwell na nagiging subject ng casing and surveillance operations na nakalagay doon sa pre-ops na ginawa ni Morales. Alam ko yun, yung essence of the Well, ang drug use, malayo masyadong, kung gusto natin yung drug use, i-convict natin beyond reasonable doubt. Doon na sa korte na yan, naabot yung, kasi tayo dito, we are conducting an investigation in aid of legislation. Hindi po tayo nagpipinda ng tao dito, hindi po tayo nag-aakusa or nagkukundina ng tao for drug using. No. Ang atin dito is para makakamap tayo ng policy. This is in aid of legislation. Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At matutunghayan po natin ang press interview kay Senator Bato de la Rosa ng Senado. Ito po yung patungkol sa nag-leak ng mga dokumento galing kay o pinalabas ni Miss Maharlika sa kanyang blog. So dito, may mga tanong ang ating mga press at sasagutin ng ating Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang committee hearing. So ito na po guys, at bago ako magsapol, maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod, DIY KKB Informative. So like na po, share na po tayo. At maraming salamat po sa inyong lahat. So ito na po, simulan na po natin. Hindi ko daw didiinan yung investigasyon na ito. I am just trying to be objective. At alam ko rin na galit sa akin ng Malacanang, bakit ako nagkakandak ng investigation? What do you expect? Masaya ka ba kung presidente ka, sitting president ka, kinakandak ng investigation na madadamay ang pangalan mo? Talagang magre-react ka negatively. Pero what can I do? I am just doing my job. Siguro kung meron akong hidden agenda na pabagsakin ang rehimeng Marcos,
na gusto kong pabagsakin through this hearing, ayan, ibang usapan yan. But my God, that is not my agenda. Hindi po yan kasama sa agenda ko. Ang akin dito ay katotohanan patungkol sa PDLX para mahinto natin yung mga leakage na yan. Wala pa akong agenda na maggiba ng tao. As I have said, I am rightist. I am a rightist. I want to maintain the present dispensation. Hindi pa ako kagaya ng Trillanes na destabilizer. Puro distab lang ang iniisip. And there's an opinion na may basis pa para i-pursue yung investigation. Ha? Para i-pursue pa po yung first investigation. Ano? Yung nakita pa kayo na mabigat ng basihan, para ipaglalit. Hindi naman mabigat na basihan. Kukunti na lang para kumplito na lahat. May kunting mga tao na lang na kailangan imbitahan natin na magbigay ng kanilang salaysay. Kasi pag sabi mo mabigat na dahilan para ganun-ganun, baka sabihin naman nyo, Austerplatte yung mabigat na dahilan na yan. No. Tapusin lang po natin, ayusin natin ang trabaho natin, makagawa tayo ng committee report. So sir, sino ba iniintay natin mga witnesses? Si Attorney Paquito Ochoa, yung management ng Rockwell, ano yung kondo na yan, pangalan? Rizal Towers. Well, kunin natin yung confirmation nila. Pero inamin naman din ni Maricel Soriano na sa kanya yung unit na yon. At that time, 2012, sa kanya yon. So, confirm yung 46 Dasi, sa kanya talaga, at siya ang occupant na yan ng tower na yan. Pero bininta na daw niya. Yung bagong allegation ni Morales na pinipigilan siya sa Santiago at saka yung Yun, ipapatawag natin. Tama pala. Kasama yan sa ipapatawag natin. Yung si Kumar at saka si Santiago. Sir, gusto niyo si Senator. Pati si General Serapio. Kasi retired na. Retired na. Sir, na-mention si First Lady. Do you think nag-intervene si First Lady para? Malaman natin yan sa next hearing. Malaman natin. Sinabi ni Senator Jinggoy, parang nag-doubt siya dun sa personality ni Morales. And then sinabi ni Senator Cheese na parang we're getting out of what we are supposed to discuss. Parang your take on that. I am taking their advice seriously. Mga kuan yan, mga magagaling yan na senador. I am thankful for their advice and their inputs. Otherwise, kung hindi sila concerned sa akin at sa committee ko, wala sila pakialam. Bahala ka dyan kung ano mangyari sa iyo. At least, tumulong sila. Nagbigay ng input si Senator Chis Escudero. Ano sinasabi niya, sir, yung parang death as truth, parang pagpatay na yung tao na kinikot mo, wala nang bearing yung sinasabi mo. Parang yung kay Kalapan yung sinasabi ni Morales. Well, for purposes of, since nasabi niya, gusto natin lang ma-confirm, pero nobody can confirm or deny dahil nga patay na si Gadapan, di ba? Sa batas, hindi So, wala nang bearing yun. Wala nang bearing, pero since nga nabanggit niya, dahil, alam po, operation yun pinigilan. So, dapat malaman natin yung background, bakit. Di ba parang internally, PDEA lang parang recent yung nangyayari. Hindi sa? Does it warrant pa rin yung Senate investigation when in fact sila hindi magka-sundo? Well, as I have said, under my mandate, yung aking oversight function over PDEA, kaya nag-imbestiga tayo. Huwag mo namang i-clip yung aking powers as a chairman of this committee. Huwag mo naman sana i-clip, no? Pero concern lang tayo. And the people deserves to know. The people deserve to know. Sir, checking na yung sa kay Maricel Soriano, you only asked about allegations of cocaine, pero never natin pinatulan yung allegations or alleged information na magkasama sila ni BBM na cocaine. Hindi ko na nabanggit. Basta okay na sa akin na kinonfirm niya nga siya occupant noon at dininay niya na hindi totoo daw yung informasyon na gumagamit siya ng cocaine. Pero tinanong ko rin siya na
yung mayroong, di ba, nabalita noon na may dalawa siyang katulong na lumayas dahil binugbog daw niya dahil sa kanyang paggagamit ng cocaine, sinabi nung mga katulong, di ba? Well, dininay niya. She has the right to deny. Sir, categorical ba yung denial niya? Kasi parang tanong nyo lang, ano yung masasabi mo dun sa nag-game na documents na nag-grab yung name niya? Parang sinabi niya, hindi ko yun, parang sayang yung tapos walang natanong. So, para sa inyo, denial yun. So, Forgive me, patingin nyo, hindi ko masyadong nadidikdik si Maricel Soriano, ha? Kasi nakikita ko kasing beritin siya, nanginginig siya nung pagdating niya. Pag mamaya, kung diniinan ko rin masyado yung questioning, hinimatay doon sa hearing natin, what will that make of me? Sabihin na, ruthless chairman yan. Walang pakiramdam sa tao na kinatatanong niya. Kaya ako, nagiging gentle ako sa kanya. What is important is sinamin niya na kanya yung unit at siya ang occupant ng condo unit doon sa Rockwell na nagiging subject ng casing and surveillance operations na nakalagay doon sa pre-ops na ginawa ni Morales. and what does that tell na merong Morales na That adds credence to the claim of Morales na siya talaga gumawa noon. Tama yung ginawa niya dahil inamin naman ni Maricel. Si Maricel ang subject doon at saka si politician Bongbong Marcos. Dalawa sila subject doon. Tapos ang address, yung unit, the same unit. At inaamin ni Maricel sa kanya yung unit na yon. So that gives credence to the pre-ops na ginagawa ni Morales. tawag ko sa drug use na it should be, ang alam ko yun, yung essence of the Well, ang drug use, malayo masyadong, kung gusto natin yung drug use, i-convict natin beyond reasonable doubt. Doon na sa korte na yan, naabot yung, kasi tayo dito, we are conducting an investigation in aid of legislation. Hindi po tayo nagpipinda ng tao dito, hindi po tayo nag-aakusa or nagkukundina ng tao for drug using. No. Ang atin dito is para makakama up tayo ng policy. This is in aid of legislation. Ano na yung nakita natin pa? Dagdagan yung punishment, yung penalty doon sa mga tao na gumagawa ng leakage ng mga classified documents. Mayroon tayong dalawang batas na in existence ngayon, Penalizing Such Act, yung Graft and Corrupt Practices at saka yung Graft and Corrupt Practices Act and the Code of Ethical Standard, Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. So siguro hindi masyadong nagamit yon as far as leakage of classified documents dahil para hindi masyadong yung batas na yun. Dagdagan natin ng ngipin yung batas. So talaga walang parang direct categorical na denial kasi hindi na po so RUC. Ano? Yung kay Maricel, parang hindi nyo na na-pursue. Parang hindi naging klaro yung denial niya kung para sa ito. Klaro ba na denial niya? Nag-deny siya. Nag-deny. Gusto mo? I-contempt natin siya for lying? Wala man tayong ebidensya to the contrary. Information lang naman yun coming from a confidential informant na merong drug use na nangyayari doon sa unit niya, sa condo unit niya. So, hanggang doon lang tayo talaga. Sir, mas malinis kami kasi kasi na-offer doon ng Morales na how about kung dapat executive session na may dalawa lang. Oo. Masabi na lang kasi Ay, wala rin siya. Sabihin lang niya. Kuha lang daw. Yung kasarian lang. Yung gender lang nung informant. Yung pangalan, hindi niya maalala daw eh. Oo. Alam ko, kaya nga tinatanong ko sa kanina eh, sa amin mga operator, lalo-lalo na pag drug operator ka, it is a mortal sin na ilaglag mo yung confidential informant mo dahil mawawalan ka na ng kredibilidad sa yung confidential informant. Kaya alam ko, duda ko lang ito ha, this is my opinion. Tinatago lang niya yung pangalan nung ayaw niyang sabihin dahil naawa siya sa informant. Ayaw niya ilaglag. Hindi na pa kayo nagtutunan pa ng Morales kasi yung congressman initindig na siya. Questionable yung credibility. Nandyan na yan. Questionable yung kanyang
pagkatao, dahil nga, 2 beses siya na dismiss sa serbisyo. Pero, pagdating doon sa punto, yung papel na yon, hindi mo rin pwede siyang sirain na he's not telling the truth. Kasi kita ko naman tayo ng papel, totoo man yung papel na nakasulat na yon. At saka, di ba sinabi pa niya na si President Duterte daw mismo, nakakaalam dyan sa report na yan. Yun ang sabi niya. President Duterte keep on telling that. Pero ayaw ko nang hantong tayo, aabot tayo mag-imbestiga ng mga aabot pa tayo doon. Mapolitika yung ating hearing. Ano yung opinion ni Senator Bungoy na tingin daw na baka si Morales na naman yung Nang? siya, it's Morales. Posible. Pwede ha. I am not telling you na hindi siya, pero pwede rin. One of the possibility. Posible rin ibang tao. Sir, ibig sabihin, hindi rin siya off the hook sakaling magkaroon ng kaso. Yeah, kung ma-prove natin na siya, then he's not off the hook. Sir, halimbawa yung access niya, walang credibility, nalaman niya, hindi niya lang may turo kasi possible nagkamali yung access. Anything can happen. You can imagine whatever you want to imagine, but the fact remains that as far as I'm concerned, yung papel niya na pre-ops at saka yung authority to operate, kung ako tanungin nyo, totoo talaga yun. Ang tanong lang ngayon ay kung sino ang may hawak ng papel na yun, sino nagtago at sino nagkalat sa media. Kasi, Ha? ano ba yun? O nag-leak na. Hmm. So, ano may violation doon kasi hindi in-honor yung confidentiality. Yes. May panagutan yung nagkalat yan. Sir, kasi di ba yung media, minsan nakakakuha kami ng leak information that Oh. eventually nagkakaroon ng changes in policy. So baka hindi mo masyadong makikip naman yung pwede namin makuha ang storya kung magkakaroon ng legislation against leakage of documents. Well, tingnan natin kung ano i-sacrifice natin. Dapat may balance dyan eh. Alam mo, dapat yung inyong karapatan, freedom of the press ay ma-preserve. At the same time, yung national interest at national security ng ating bansa ay ma-maintain din. So, tingnan, we will strike a balance in our crafting of policies. Titingnan natin kung paano natin i-balance yan. Ha? I am not telling you that I'm going to sacrifice your right to freedom of the speech, freedom of the press. No, babalance natin, tingnan natin yan. Kaya nga tayo, dadaan pa yan sa matinding debate. Mamaya, matawag yung Senate hearing pa nakakuha kami ng leaked documents. Diba? Kaya nga, mag-ingat ka rin. Ingat ka rin. Oh, mag-ingat. Mag-ingat para hindi ka rin magka-problema. Tingnan mo lang. Oo. Sir, sabi ni Senator niya, ilalabas na lang po yung warrant of arrest. Sige nga! Sige! Saan yan? Saan yan? Sige! Sige, palabas niya! Sige! Di ba pala yung mayor ni Sen Trillanes? Ha? Pareho kayo Facebook. Pareho kami. Wala bang banda mong brothers, yung mga ganun situation? Ewan ko, baka ibang brothers ang gusto niya? Ha? Ibang banda. Ibang banda siguro gusto niya. Bakit ganyan yung ugali niya? Sir, dito sa nangyayaring development, hindi ka ba nag-worry? Parang umiinit yung banggaan ng mga pro and anti-Duterte at Marcos. Kahapon may nag-rally dito ng mga pro-bongbong, may naman anti. So, ano nakita niyo dito? Mas titindi ba ito? Anong pwedeng worse na mangyari? Well, I am not expecting something worse to happen because from my end, I have no hidden agenda na this thing will come to worse. Wala po yan. Kaya I am confident na after this investigation, okay na. Okay. Oh. Ha? Titingnan ko. Together with Trillanes, sir. Titingnan ko. Tingnan ko. So, hindi ka na-worry ma-affect naman ang iyong candidate? I serve at the pleasure of the people, of the Filipino people. Kung ayaw nila yung ginagawa ko ngayon, then so be it. Wala tayong magawa.
hindi na type yung ginagawa kong investigasyon, okay lang. Okay lang. Hindi ako mamimilit. Bakit ako mamimilit kung ayaw ninyo? Di ba? Ang akin lang naman is gampanan habang inilik niyo ako bilang senador at chairman ng Public Order, Committee on Public Order and Dangerous Drugs, gampanan ko yung aking mandato. Trabaho ko yan. I don't want to be branded as somebody who is remiss on his duties as the chairman of this committee. So, yun na po sa akin. Kung ayaw nyo, kung tingin nyo, hindi maganda yung ginagawa ko, as I've said, I leave it up to the people. Kung ayaw nyo, wala akong problema. Uuwi ako ng Davao at mag-relax ako doon. I will play with my apo. Wala po. Wala po kong worry dyan. Ha? Sige, walang problema. Palit siya. Dati naman sa senador eh. Pwede siyang pumalit. Walang problema. Anong ginagawa ng taong bayan? Kung sinong gusto nila. Naisip niyo po ba o na-anticipate na bago kayo nag-conduct ng hearing, pwedeng pasukan ng politika talaga? Nakikita ko yan. Pwede, posible. Maraming sasakay dyan. Basta ako, from the very beginning, I was telling myself, please, maintain your moral compass. Please, maintain your objectivity. Huwag kang magpadala kahit kanino. Ha? Nakita mo nga yung mga insinuation ni Maharlika. Ay, Maharlika is known to be nasa kabila, di ba? Against Marcos yan siya. Pero nakita nyo na nagalit ako sa kanyang insinuation, di ba? So, sana naman, huwag niyong kulayan yung aking trabaho. Ako, trabaho lang po ito. Walang personalan at walang politikahan. As your chairman of Public Order and Dangerous Drugs, it is my sworn duty to investigate this issue. Yun lang. Maraming salamat. Thank you, ha? Ayan po guys, so natunghayan na natin si Senator Bato de la Rosa, si Senator ng Committee on Dangerous Drugs. So, mapapansin nyo, siya ay talagang for aid of legislation. Hindi siya para mag-akusa ng isang inibitahan nilang tao doon sa Senado. Kasi nasanay tayo nung yung mga hearing na talagang ipinahihiya yung mga guests nila o yung mga inimbitahan na lang mga sources. So, hindi karapat-dapat. Huwag tayong gumaya doon guys, doon sa mga nakaraang mga hearing na merong nako-contempt, nakukulong. Kasi sila po yung mga lawmaker, nag-iimbestiga sila para sa aid of legislation. Ibig sabihin, para makagawa sila ng batas, para hindi na maulit yung mga bagay na yun. Pero hindi sila yung korte eh. Hindi sila yung korte na talagang, kumbaga, parang ikaw yung isang tao na ikaw yung isang judge na nasa korte, na talagang kung ano-ano tatanong mo, na lilihis dun sa aid of legislation. Kasi hindi naman sila korte eh. Naunawaan ko to si Senator Bato de la Rosa. Dahil siya nag-iimbestiga para makagawa ng batas. Para hindi na maulit yung mga gantong leakage, kagaya ng confidential na documents na yun sa PIDEA na yung sinasabing pre-ops na dokumento na nalathala sa ating mga social media. So, nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot na parang sinisisi pa natin si Senator Bato. Bakit hindi niya tinanong yung ganito? Bakit? Hindi naman po kasi sila korte. Gaya nga ng sabi niya, hindi siya yung yung isang senador na ipipin down mo yung tao o kaya ay aakusahan mo yung tao. Hindi po siya ganun. At dapat ganun lang. In aid of legislation lang. Kasi minsan nasanay tayo ng panunood ng mga na talagang hard questions yung ginagawa ng mga senador. Di ba? So, isa pa guys, tingnan nyo. Nag-iisa lang siya doon. May bumisita man, nagbigay lang ng kanilang panig kung paano gagawin doon sa hearing, kung paano matatapos. Tapos meron pang gano'n na kumakampi doon sa inimbitahan. Yung mga gano'n ba, merong senador na nagsabi ng
parang ano yung credibility, sinisira yung credibility ng isa. So hindi po ganun ang hindi po ganun ang mga lawmaker dapat. At etong ginagawa, hindi po tayo kumakampi. Tayo po yung nagsusuri lang dito. Kasi tuwi-tuwi na pag may investigasyon sila sa Kongreso man yan o sa House of Representative man yan o sa Senado, ang i-expect natin kung paano sila makakagawa ng batas. Lawmaker po yung mga yan, di po ba? Lawmaker sila. So, hindi sila yung dapat maging judge o nasa husgado na talaga namang parang aakusahan mo na yung tao. Baga, yung kanyang credibility ay talagang pababagsakin mo. Hindi po ganon ang ating si Senator Ronald Bato de la Rosa ng Senado sa Committee on Dangerous Drugs. So, nakakalungkot din. Maraming nagkikriticize kay Senator Bato de la Rosa na parang inahanap natin yung mga nakaraang mga hearing, di ba? Kahit yung mga nakaraang administrasyon pa ng mga Senado na talaga namang halos sabihin, sinungaling ka, yung mga ganon. Hindi po ganon. Parang dinadown mo na yung pagkatao ng isa. Di ba? Naalala nyo? Yung hearing kay dun sa isang general na ending, sabi, sinungaling siya. Tapos wala kang basta mga ganon, yung isang general na ending nga nagpakamatay pa, di ba? Dahil sa hiya sa sarili. Nahiya siya dahil ganon. Yung nagsabing general na I walk into it, ibig sabihin, ito'y kinagisnan ko na. Kung maalala niya, hindi ko na masyado pang i-detalye yung bagay na yun. Bibigyan ko na lang kayo ng konting heads up sa mga bagay na yun. So, yung sinasabing gano'n na talagang idadown mo yung tao, hindi naman po. Inimbitahan lang sila dun para magkaroon ng linaw at para makagawa sila ng batas. Para hindi na maulit yung bagay na yun. Patungkol dun sa iniimbestigahan nila. So, nakakalungkot po. So, ngayon, eto, meron tayong, di ba? Meron tayong parang kinikriticize bakit ganito yung mga tanong niya, imbis na in aid of legislation, parang dinadown mo yung credibility ng tao. Marami po nagko-commentong ganyan at nakikita naman natin. So, pakinggan natin tong taon to. Isang senador din siya, isang artista, dating artista. Ngayon ay matagal ng senador. Ito po, panoorin po natin. Polluted source. Una-una, sinabi niya sa hearing na sinabit niya sa kanyang superior, si Francia. Wala naman daw natatanggap. Si Francia, nasa yung dokumento. Pwede na sa kanya. Siya nag-leak. Simple lang naman yun. So, dapat naman i-pursue ni Senator Bato de la Rosa yung investigation? Well, it is the call of the chair of Public Order, Senator Bato, kung gusto niya i-pursue. Kasi ako, parang in-establish ko na yung na talagang sa akin palagay, it's my own opinion, na siya talaga yung nag-leak ng mga information. At yung nakalagay sa information, allegedly yung nakalagay sa information na yun, wala naman katotohanan dahil I even asked the PIDEA if the named personalities that were named by Morales were included in the drug list. Wala naman daw. Ano yung motibo ng pag-ilig? Sa tingin nyo may tao behind That I do not know. I am not sure about it. Pero possible? Yeah, possible. There's a big possibility about it. Yung dapat sir na yung ganong klase na nag-leak ng classified document, dapat may panagutan ito. Meron tayong batas tungkol dyan. I read, in my opening statement, I read that yung charge dun sa mga nagkakalat ng mga false testimonies, etc. etc. So, sir, parang kung ikaw yung chairman, hindi na lang tuloy sana kasi wasting people's money na yung nangyayari.
sa akin palagay, dahil sinabi ko na sinungaling siya, hindi siya pwede pagkatiwalaan, dahil wala naman talagang wala siyang ebidensya. Okay? Nilagay niya, ewan ko kung sino naglagay pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, kung sino man yung mga ibang mga kilalang personalidad sa show business or sa politics. Wala namang makakapagpatunay. Pati yung PIDEA, hindi sila makapagpatunay na sangkot yung mga personalidad na sinasabi nitong si Morales. So, dapat bang mag-ibigyan na kasi pwede makadestabilize ito considering na si Presidente sa mga ginagawa? Well, as far as I am concerned, I've already established that the President is not involved. The President is not included in the drug list. Hindi din mo sa Soriano. Hindi porket kalyado ko si Presidente, we'll just base it on facts, the truth. Pati hindi naman porket kasama ko sa industriya ng pelikulang Pilipino si Maricel, hindi naman talaga, hindi naman din siya sangkot sa sa illegal na droga. How will this affect the credibility ng Senate hearings kapag may mga ganyan? In fairness naman kay Senator Bato, what he wants is to know the truth. Yung buong katotohanan lang naman ang gusto niya. Wala naman siya pinapanigan with all due respect kay Senator Bato. Wala naman siya pinapanigan. So, pero nagagamit nga po sa politics kasi parang pasabi ko ni SP kahapon, pagka umattend kayo ng hearing ni Senator Risa, anti-Marcos lang. Hindi, yun ang perception. Pero sa aking palagay, they are fair sa pag-imbestiga. Nakikita niyo naman sa pag-imbestiga ni Senator Bato, nila Senator Risa, fair naman, fair and square naman, fair level playing field. So, naniniwala kayo na that included persecution? Naniniwala kayo na Hindi naman. Sir, okay na kasi yan na Committee on Foreign Relations, Well, okay lang sa akin. Of course. Wala naman less job sa akin. I do not know. Kanina sa hearing Hindi ko alam kung ni-refer sa Committee on National Defense as a secondary committee. Ni-refer ba? Baka primary committee yung Committee on Foreign Relations. kanina sa hearing ni Sen. Rita sa Pogo, yung na-read down na Pogo Hub sa Bamban is being used din to conduct surveillance at nagagamit sa hacking ang government website. Well, I am not privy to it, but the information that reached my office is that the owner of the Pogo, the biggest Pogo yata in Banban Tarlac, is a politician. So guys, iba na yung pinag-uusapan nila at narinig niya si Senator Jingo Estrada kung ano yung kanyang panig patungkol dun sa mga sinabi niya dun sa hearing. So, di ba? Maghahanap na lang, naghinahanap kasi natin yung yung mga nakaraang hearing na talagang wala na sa aid of legislation. Pero ngayon, ang gusto ni Senator Bato de la Rosa ay in aid of legislation ay hindi sila korte para akusahan yung tao. So guys, pahabol. Meron pa pala. Meron pa. Etong isang kaalyado ng ating presidente na ngayon ni Senate President. Ito pa. Today sa committee ni Senator Bato, we were monitoring the committee hearings being conducted by the Committee on Public Order, and very serious accusations have been made. Whether they have merit or not, it's a whole other matter. While certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on a testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Morales cites a document which he claims to have seen by the virtue of his former position, although he did not personally witness any wrongdoing. And the drug test of the president, even the drug test of the president is being brought up, even though it does not appear to be germane or important to the subject matter of the multiproprio investigation.
Under a court of law, guilt must be proven beyond reasonable doubt. While legislative inquiries are very liberal in terms of adhering to rules of evidence, it is our opinion that hearings should aim to ferret out the truth using evidence and facts. Otherwise, the faith of the people in legislative inquiries in aid of legislation may be diminished, especially when it comes to reputational damage to other parties. There have been instances where statements were made in legislative inquiries only to be recanted before the courts later on. We do not want a repeat of that. We respect, let me repeat this, we respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation. However, we just like to remind our colleagues to be very careful not to use the hearings in aid of political persecution. Yun lamang po. Maraming salamat. And my final says, no matter our political affiliations, senators must be in one in preserving the integrity of the constitutional duty to conduct inquiries in aid of legislation. So, yun lamang po. Thank you. I trust Senator Bato. Nag-usap kami kahapon. Kinumit niya sa akin na hindi ito magiging political witch hunt. Yun nga lang, pero kanina nung pinanood ko yung hearing, mukhang yung mga witness nila ay going beyond what should be given under testimony under a court of law. For example, evidence must have been presented, hindi pwedeng hearsay evidence. Yan ang binanggit ni Senator Jinggoy. Mahirap yung hearsay evidence eh. Kung if we accept hearsay evidence, marami po tayong matatanggap dito na witnesses na gano'n na lang, gagawa na lang sila ng storya na narinig nila galing kay Juan de la Cruz na ito ay gumagawa ng ganito, ito ay nagpatay ng tao, ito ay nagnakaw. Kailangan meron tayong direct evidence, facts that we can present. It has to be a preponderance of evidence to be able to come up with the right answers and conclusion to this case. Kaya, ang akin lang dyan, mag-ingat lang tayo, huwag po tayo magpagamit for political persecution. This goes for every committee hearing, ha? Hindi lamang ito. Alam ko, magkakaroon committee hearing dito sa gentleman's agreement. Ganon din. Ang caution ko sa chairperson and the members of the Senate is let us try to avoid making these hearings into a political circus or for a political witch hunt. Thank you. Well, ayoko i-preempt ang desisyon ng ating chairman about that. Ang akin lang, ang posisyon ko lang, habang nagmo-monitor ako kanina, wala naman sila napapakitang panibagong ebidensya, kundi yung sinasabi lang nilang dokumento, hindi nga galing sa kanya yung dokumento, galing pa sa isang informant na ayaw niya pangalanan, wala tayong, paano yun? Hindi first-hand information. Buti sana kung siya mismo ang nakakita ng krimen o yung masamang pangyayari. Hindi. Galing lang siya sa informant niya. So, let's be very careful about that, gentlemen, ladies. Thank you very much, sir. Thank you. Senate hearings becoming a political issue. Well, we could lose credibility as an institution. Maraming magagalit sa amin, unduly. Of course, undue anger and resentment to the Senate by different political clans and parties na ayaw naman natin mangyari. Unang-una, makakatulong ba ito para sa pag-resolba ng problema ng inflation sa ating bansa na mahal na bilihin? Sa tingin ko hindi. Makakatulong ba ito para angat natin ang kahirapan, mawala ang kahirapan at maangat natin ating mga kababayan sa kahirapan? Sa tingin ko hindi. Ito po ay makakababa ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Sa tingin ko po ay hindi. Pero, binibigyan po natin karapatan ang ating mga chairpersons at committees to do their function, oversight functions para sa komento natin guys. Ayun, sinabi niya, kung makakatulong ba ito sa inflation rate? Sa tingin niya, hindi. Makakatulong ba ito sa yung mga bilihin natin na nagtataasan? Sa tingin niya, hindi. So, totoo naman yung mga sinasabi niya. Kaya lang, ang tagal na eh. Ang tagal na. Bakit hanggang ngayon, ang dami ng mga administrasyon dumaan hanggang sa kanila.
ganun pa rin. Etong si Senator Mig Zubiri, matagal na rin to senador. Ang di ko maintindihan, anyari doon sa inflation rate hanggang ngayon hindi pa rin na susolusyonan. Yung mga, ang minimum nga ngayon guys, magkano minimum ngayon? 574 ba? Sasapat ba yun? Sasapat ba yun? So, yun yung sinasabi ko na nasaan yung solusyon? Nasaan yung solusyon? Kasi ang sinasabi niya rito, ito po nagsusuri lang po ako dito at nagbibigay ng reaksyon at komento, nasaan na yung solusyon? Hanggang sa ngayon, alam naman natin na si Senator Mig Zubiri at ngayon siya isang Senate President na inaasahan natin yung yung mga sinasabi niyang ganito, yung makakatulong ba ito sa ganito, ganito, sa inflation rate, sa presyo ng bilihin, sa ewan ko. Di ba? Ang tagal na. Kaya ako po yung nagtatanong, Senator, nasaan na po yung solusyon? Nasaan na po yung solusyon? Kaya, ilan taon na ba si Senator Mig Zubiri at ngayon ni Senate President na? Parang nakakaano na ito, 3 term. Ewan natin. Pero matagal na to si Senator Mig Zubiri. So, nakikita niya yung mga problema. Pero yung solusyon, hindi nila binibigyan ng sagot kung ano yung mga solusyon. So, ituloy natin. Baka sakaling may solusyon siya. Nukala in aid of legislation. Yun nga lang, we have a responsibility to the public. We have a responsibility to the public. Maraming salamat. Thank you very much. Yun guys, so narinig yan na. So, ako naman may tanong din. May tanong din ako. Nasaan na po yung yung solusyon? Yung solusyon na sinasabi inflation rate, nasaan na yung solusyon sa pagtaas ng bilihin? Ang tagal na Ang tagal na nating nag-aantay. Ang tagal na talaga. Sana sinagot din niya, sinabi niya, kaya hindi natin masolusyonan yung itong inflation rate ay dahil sa ganito, ganun. Kumbaga, isa side comment din sana niya. Ito po yung sarili kong opinion. Sana sinaside comment din niya na ganito kasi nangyari noong nakaraan. Pinaliwanag niya. Kaya hanggang ngayon, tumataas pa rin ang tumataas yung inflation rate. Tumataas pa rin ang tumataas yung bilihin. Yun, yung mga ganon. Kaya lang, ano sa tingin nyo, guys? Ano sa tingin nyo dapat natin gawin? Ano sa tingin nyo? Ako pa yung nagtatanong lang. Pero ako, meron na ako naiisip na solusyon dito sa mga nangyayaring ito. Itanong nyo kay Sir Dado. So, hanggang dito lang po ako, guys. At maraming salamat sa inyong panonood ng aking mamunting YouTube channel, DIY KKB Informative. See you on my next vlog, guys. Maraming salamat po sa inyong lahat.